Iba't ibang reklamo naman ang natanggap ng DepEd Action Center. Kaugnay po yan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Isang ginang na sumadya sa kanilang tanggapan ang mangiyak-ngiyak pa habang idinudulog ang kanyang problema. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Tuloy-tuloy naman ang pagtanggap ng Oplan Balik Eskwela Command Center ng Department of Education sa mga katanungan at reklamo ng ating mga kababayan ukol pa rin sa school year 2015-2016. Ang kauna-unahang dumating sa tanggapan ay si Annie Febrero. Mangiyak-iyak siya habang dumudulong. Ayaw na raw kasi tanggapin ang kanyang anak sa grade 9 ng Vicente Madrigal National High School sa Binangonan, Rizal. Di pa rin daw kasi niya makuha ang Form 137 o records ng kanyang anak sa elementarya dahil may utang pa raw siya na 70,000 pesos sa private school na pinanggalingan nito. Pangatlong taon na raw ng kanyang anak sa private school. At noong unang lumipat daw ito, ay tinanggap ito agad dahil sa kanyang promissory note. Noong isang taon ay kinailangan niyang lumipat sa may public school at ngayong taon muli siyang lumapit sa DepEd. Di niya raw mabayaran ang utang dahil nag-iisa na siyang nagpapaaral sa anak at may maintenance na raw siyang gamot. Ganun po, lalapit na naman po ako para lang ma-enroll yung anak ko. Mahirap po kasi ako lang kasi ang papaaral sa kanya. Kahit wala ho akong work, nahinto ako sa pag-upload. Ginagawa ko naman ho lahat. Pagdating sa usapin ng bata, ipapasok natin yan doon sa pampulipiting paaralan. Pero wag natin isama yung usapin ng bayaran doon sa pagpasok ng bata. Isang protest rally naman ang naganap kanina sa harap ng tanggapan ng DepEd sa pangunguna ng Alliance of Concerned Teachers kasama ang Save Our Schools Network. Pinoprotesta nila ang pagpapasara sa isang eskwelahan sa Davao na in-establish ng mga indigenous people community. Tinututulan din nila ang rekomendasyon na magbukas ng isang public school sa lugar kung saan mga militar daw ang magsisilbing para teachers. Ang aksyon ng Department of Education, particularly ng Department of Education Davao del Norte at ng Region 11 dito sa kanilang desisyong ipasara ang mga paaralan ng mga lumad at instead ay magtayo na lamang ng mga eskwelahan kung saan ang mga militar ay magsisilbing mga guro. Ito ay direktang paglabag sa karapatan ng kabataan at direktang paglabag sa karapatan ng mamayan doon sa isang uri na edukasyon na libre mula sa mga impluensya ng mga militar kagaya nito. Alam mo, meron tayo talagang polisiya na tinatawag nating inclusive. Mas lalo na yung priority sa mga IP group. Kaya meron tayong mga pinahintulutan na magtayo ng mga paaralan doon. Ito na ang pangalawang linggo nag-ooperate ng command center at magpapatuloy itong bukas ang pinto hanggang matapos ang unang linggo ng pasukan. Sa mga kababayan natin may katanungan o kaya reklamo, maaring tumawag, mag-text o mag-email sa action@deped.com.ph 636-1663 or mag-text sa 0919-456-0027. At yan muna ang latest mula dito sa DepEd. Balik sa'yo, Connie. Jay, isa lang tanong ko, may sasagot naman ba pag tumawag sila dyan? Yes, Connie, maraming ang nakaantabay dito na staff ng DepEd na handang sumagot ng kanilang mga telepono kung kayo ay may katanungan. At katunayan, meron pa nga sila dito tinatawag na QRT kung saan mga abogado ang nagmaman dito. Kaya pag meron din tayong tanong na legal, ay meron din pwedeng sumagot sa kanila. Connie? Hanggang kailan yan, Jay? Hanggang sa unang linggo ng pasukan, Connie. Alright, maraming salamat, Jay Sabale.